Magandang araw po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa Esther chapter 8 verse 1 to 6. Hinirang ni Mordecai. Ng araw ding iyon, ang mga ari-arian ni Haman na kaaway ng mga Hudyo ay ibinigay ni Haring Xerxes kay Reina Esther. Napabilang rin si Mordecai sa mga kagawad na malapit sa hari sapagkat sinabi ni Esther na magkamag-anak sila. Ang singsing na pantatak ng hari ay kinuha kay Hanam at ibinigay kay Mordecai na siyang ginawang katiwala ni Esther sa dating bahay ni Haman. Ang bagong kahilingan ni Esther. Minsan pang lumapit si Esther kay Haring Xerxes at lumuluhang idinulog dito ang utos tungkol sa paglipol sa mga Hudyo na binalak ni Hanam na agagita. Itinuro ng hari ang kanyang sitro kay Esther. Tumayo naman si Esther at kanyang sinabi, "Kung mararapatin ninyo at makalulugod sa inyo kamahalan, nais kong hilingin sa inyong ipagwalang bisa ang utos ng pinakalat ni Haman na agagita, anak ni Hamidata, laban sa mga Hudyo sa inyong kaharian. Hindi ko po makakayanang makita na nililipol at pinapatay ang aking mga kalahi." Yun lang po, purihin ng Diyos. God bless. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ngayong gabi po, ang aking babahagi ay mula sa aklat ni Esther, 8 kabanata, talata 7 hanggang 9. Sinabi ni Haring Xerxes kay Reina Esther at kay Mordecai na Hudyo, "Ang ari-arian ni Haman ay binigay ko na kay Esther. Ipinabitay ko na si Haman dahil sa masama niyang balak sa mga Hudyo." Sinabi rin ng hari sa kanila, "Gumawa ka ng isang utos para sa mga Hudyo at isulat ninyo rito ang gusto ninyong isulat sa pangalan ko. At tatakan mo ng aking singsing sapagkat walang sino man makakapagpawalang bisa sa utos ng hari, lalo na't kung ito'y tinatakan ng singsing ng hari." Nang 23 araw ng 3 buwan, ipinatawag lahat ang mga kalihim ng hari. Ipinasulat ni Mordecai sa kanila ang isang liham tungkol sa mga Hudyo upang ipadala sa mga gobernador at mga tagapasiwa at mga pinuno ng 127 lalawigan mula sa India hanggang Ethiopia. Ang utos ay nakasulat sa wikang ginamit sa lugar na padadalhan. Purihin po nating Ama Lumikha sa pagkakabasa ng kanyang mga salita. Amin. Isang pagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking pong babasahin ngayon ay mula sa libro ng Esther chapter 8 verses 10 to 11. Ipinasulat ni Mordecai sa pangalan ni Haring Asuero at tinatakan ng singsing ng hari. At pagkatapos ipinadala sa pamamagitan ng mga tagapaghatid ng sulat na nakasakay sa mabilis na kabayo ng hari. Ayon sa sulat na iyon, binigyan ng pahintulot ng lahat ng Hudyo na magsama-sama at ipagtanggol ang kanilang sarili, pati na ang kanilang mga babae at mga bata. Maaari nilang patayin ang sino mang sasalakay sa kanila mula sa kahit anong lungsod o lalawigan. Pinahintulutan din silang samsamin ang mga ari-arian ng kanilang mga kaaway. Amen. God bless po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ngayon mula po sa Esther chapter 8 verse 12 to 13. Magaganap ito sa lahat ng lalawigang nasasakupan ni Haring Asuero. Sa 13 araw ng 12 buwan, ang buwan ng Adar. Ang sulat na ito ay ipapadala sa lahat ng lalawigan bilang isang kautusan at dapat ipaalam sa lahat, para makapaghanda ang mga Hudyo sa pagtatanggol ng kanilang sarili laban sa mga kaaway nila sa araw na iyon. Amen. God bless po. Hello po, good evening. Ang aking Bible verse for today is from the book of Esther, chapter 8, verses 14 to 15. Kaya ang mga tagahatid sulat ay nagmamadaling umalis, sakay ng mabibilis na kabayo ng hari at sinunod agad ang utos ng hari. Ang utos ay ipinakalat din sa lungsod ng Susa. Nang lumabas ng palasyo si Mordecai, ipinagbunyi siya ng buong lungsod ng Susa. Suot niya ang maharlikang kasuotan, putit asul ang kanyang damit, pinong lino na kulay ube ang
balabal, at koronang ginto. Amen. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. So muli po, purihin ang Panginoon sa pagkakataon na ibinigay muli sa atin na tayo makapagbasa ng Biblia sa bawat araw. At tayo nga po ay nasa Esther chapter 8. At ang ating pong babasahin ay mula po sa 16 to 17. So sabi po dito, labis ang katuwaan ng lahat ng Hudyo sa bawat lungsod o probinsya na naabot ng utos ng hari. Tuwan-tuwa ang mga Hudyo at nagdiwang sila at marami sa lupaing iyon ang naging Hudyo dahil sa takot nila sa mga Hudyo. So, purihin po yung Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang salita. So, dito po natin makikita, no, talagang yung katuwaan ay talagang magiging grabe ito, no, sapagkat yung natanggap nila na unang utos mula po sa hari ay binibigyan ang lahat ng tao ng karapatan na patayin silang mga Hudyo. At pagkatapos nga nito, ay nakatanggap muli sila ng sulat mula sa hari na binibigyan sila ng karapatan na ipagtanggol yung kanilang sarili. So, dito po natin makikita talagang yung kanilang kasiyahan o kaya yung kanilang ligaya ay nagbigay ito ng isang kasiglahan sa kanilang mga puso sapagkat yung natanggap nila ng unang balita ay talaga pong hindi sila binibigyan ng karapatan, no, na ipagtanggol yung kanilang sarili. Pero ngayon binibigyan sila ng kakayahan na ipagtanggol sapagkat yung utos nga ng hari ay hindi pwedeng mabali, no. So kung ano yung naging sulat ng hari ng una sa pamagitan ni Haman, no, na ang lahat ay kailangan patayin ang lahat ng Hudyo, ay ito ay hindi na bago. Pero kumbaga yung pangalawang sulat ng hari ay may karapatan na silang ipagtanggol. So ibig sabihin yung maaari pumatay sa kanila ay magdadalawang isip din na sila ay gawa ng hindi maganda sapagkat binigyan din sila ng karapatan na ipagtanggol yun sa kanilang sarili. So dito po natin makikita na sa kabila ng may pinlano si Haman na hindi maganda sa kanila, pero yung Panginoon ay Diyos na makapangyarihan. Hindi hahayaan ng Panginoon na malipol yung kanyang bayan o malipol yung kanyang mga lingkod, no? Patuloy na gagawa ang Panginoon ng paraan because He is the God of all mankind and He can turn, no, the heart of the kings sa mga bagay na ito. So, ibig sabihin, ang Panginoon pa rin po yung may kontrol ng lahat. So, purihin po muli ang Panginoon and God bless everyone.